ay dadako sa isang napakamahalagang parte po, isa sa mga mahalagang parte ng ating pagpapasalamat, ang pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaloob sa ating Panginoon. Tinatawagan ko si Brother Timmy para po sa offertory challenge and prayer. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, ready na po ba tayo magbalik ng mga biyaya na ating tinanggap sa ating Panginoon? Malabo na rin po ang ating mga. So, kung babalikan po natin yung sinabi sa ating tema ngayong hapon, ay ganito po ang sinasabi. Ano po? Balikan naman po natin ito. So, short message lang po ito. Kaya nga po sinabing offertory challenge. Kumbaga, ano po yung aplikasyon nito sa ating buhay. Ano? So, ang sabi po rito ay sinasabi sa ang dating Biblia, 1905, ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Nung ibigay po sa akin itong verse na ito, medyo nahirapan po ako gumawa ng short message para sa offertory challenge. Kasi napakalawak po kung paano tayo magbabalik ng mga biyaya sa ating Panginoon. Tapos, naka-include pa po doon kung yung sinasabi na kung paano tayo makikipag-usap, yung mabuting pakikipag-usap sa ating Panginoon. So, naipaliwanag po kanina sa message at alam po naman na ito ay naunawaan natin. Ano po? Tignan naman po natin yung mga mabababaw na salin. Ang mga sinasabi sa Psalms 50:23. Ang sabi po ang salita ng Diyos, ang naghahandog sa aming pasasalamat ay pinaparangalan ako at ang nag-iingat sa kanya ang pag-uugali ay ililitas ko. So, tamang-tama po yung message kanina. Ano po? At ang sabi naman po sa magandang balita, Biblia, ganito po sinasabi. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ang pasasalamat pagpupuring walang mali. Aking namang ililitas ang lahat ng masunurin. Parang ano po, ano? Nababatay ito sa ating pag-uugali kung paano tayo umikilos sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Sa English naman po, napaganda rin. Sa King James Version, sabi dito, whoever offers praise glorifies me, and to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. Medyo malalim, ano po? Ngayon ang kinuha ko, yung mababaw na salin sa Word English Bible. Ang sabi po, whoever offers the sacrifice of thanksgiving glorifies me, and prepares his way, prepares his way, so that I will show God's salvation to him. Nandun may preparation. So, pagkilos pa rin. Ang sabi naman sa New Living Translation, ganito naman po sinasabi. But giving thanks is a sacrifice that truly honors me. If you keep to my path, I will reveal to you the salvation of God. So, tamang-tama po sa message kanina. Ito po ay nauukol sa ating pagkilos. Kaya naman po, ang nakuha ko na verses para naman po sa ating pagbabalik ng mga biyaya sa atin na ito. Kinuha ko naman po sa Leviticus 7:11-12. Ganito naman po sinasabi sa ang dating Biblia version natin. Verse 11, at ito ang kautusan hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan na iyahandog sa Panginoon. Kung, ayan ha, salita po, no? Sabi po sa dating Biblia, kung iyahandog niya na kinakang pasalamat, ay iyahandog na niyang kalakip ng haing pasalamat ang mga munting tinapay na walang libadura na hinaluan ng langis, at ang mga manipis na tinapay na walang libadura na pinahiran ng langis, at ang mainam na harina na munting tinapay na hinaluan ng langis. So, bakit po kaya ito yung napili ko para sa offertory challenge? So, application, ano po?
Ang application po nito, in reference po kasi dun sa ating binasa o yung ating tema na Psalms 50:23, kung titingnan po natin yung Bible, meron po diyang mga references. Ang sabi po rito, sa reference po ng awit 50:23, ito raw po ay ganito sinasabi. Ito po ay in reference sa awit 50:14. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. So nandun po ano yung message kanina, kung paano tayo kikilos bilang mga Kristiyano, nakikita sa ating pananalita, sa ating mga behavior na po, kung paano tayo makikipag-usap sa Panginoon, at kung paano natin piniprepare ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Kung paano natin piniprepare yung ating mga handog pasasalamat. So sa hapon po ito, dun po sa Leviticus 7:11 and 12, dalawang bagay lamang po ang gusto kong i-share para dun po sa ating Offertory Challenge. Number 1, unahin po muna natin yung verse 12. Ang sabi ko, base po dun sa aking translation, sa aking pagkaunawa, thanksgiving is the result of hardship. So yun po yung aking nakuhang tema o yung title ng panguna ko. Kasi nakita ko po doon kung alam po natin yung isang baker o yung gumagawa ng tinapay, ano po. Nandun po yung preparation. Nandun yung pagbili niya ng mainam na harina at pagbili ng mainam na oil o ng mantika. At ang sinabi pa rito, di po ba yung preparation dun sa ancient Israel, kapag ka inutusan ka na gumawa ka ng tinapay na walang limadura, ito po ay sinusulog. Ginagamit sa paghahandog sa ating Panginoon. So, nandun po yung hardship. No? Yun yung application na sinasabi natin na sa kabila ng ating mga ginagawa sa loob ng isang taon, sa kabila ng ating mga paghihirap, sa kabila ng mga trials, sa kabila ng ating mga ginagawa patungkol sa ating Panginoon, nandun po, piniprepare natin ang ating sarili. Nandun ang ating pagpapasalamat na matatapos ang taon, na buhay tayo. Matatapos ang taon, may trabaho tayo. Matatapos ang taon, kasama natin ang ating mga pamilya na naglilingkod sa ating Panginoon. Matatapos ang taon, naglilingkod tayo sa Panginoon. So, nandun po yung hardship, no? Nandun yung thanksgiving sa kabila ng mga trials. Kaya ang sabi ko, thanksgiving is the result of hardship. So sabi nga natin, yung isang paladero o isang chef, yung term ng iba, chef, pastry chef, talagang bumibili siya, nag-i-invest siya. At kung mapapanood niyo po yung mga documentary ng mga pastry chef, pag sila po ang naatasan sa mga Thanksgiving, hindi po nila pwedeng ulitin taon-taon. Hindi po nila iyahain yung hinahin nila ng isang taon. Ano pong ibig sabihin? Umipili sila ng mga iyahain bagong lasa. No? Iyahain nila, i-introduce nila sa mga tao na nagtitiwala sa kanila. So, ganun din po, no? Iniyahain natin sa Panginoon, ito ano yung mainam. So, number 2, balikan naman natin yung verse 11 na sinasabi, the thank offering was a sacrifice. So, parang related po sa verse 11, sa verse 12. So, inuna lang po natin verse 12. So, yung verse 11, nandun po, ang thanks offering was a sacrifice. Bakit po? No? Minsan sa ating buhay, kung ano yung pinatangkilik natin, gaya ngayon, lahat tayo siguro mag-react dito. So, challenge po ito eh. Kaya po ako nga po yung nagkagalak at napatayo po ako sa unahan. Bihira lang po mangyari ito. Kasi, kung iisipin natin, yung iba nagsa-celebrate ng Thanksgiving November, sumasabay sa US. Sa atin, natutuwa ako kasi year end. Sumasabay naman tayo sa paglipat ng taon. Na, para sa akin opinion ko yun, na mas maganda nga yun siguro kasi
lahat ng mga bagay na naranasan mo rin ngayon, 2023, pagpapasalamat mo sa Panginoon kung ito man ay negatibo. Negatibo in the sense na lalo tayong tumibay. Negatibo in the sense na yung faith natin lalo lumalakas. Hindi naman tayo makikita dito ngayon habang ito kung mahina ang faith natin, di po ba? Yan. So talagang nandun din yung challenge sa atin. No? Ang Kristiyano, puno-puno ng challenge yan eh. Kaya nga po, ang sabi po ng nakararami, nasa proseso tayo. No? Araw-araw proseso. Wala pong perfecto. Lahat. Under process. Taon-taon, iba-iba yung proseso. So, gusto ko lang pong i-share dito sa verse 11, way back 2020. Ito po naman ay personal experience ko. Kaya nga po sabi natin, thanks offering was a sacrifice. Nangyari po sa akin 2020, naging malungkot yung daloy sa taon na yun. Pero nandun pa rin yung labis na pasasalamat. Bakit po? Nangyari sa akin doon yung COVID, ano? Kung marami sa inyo ang siguro hindi nakakalan. Na-COVID ako, kontik na ako. Kontik na. So, noon, sumabay pa yung dahil nga COVID, nagbabawasan ng mga empleyado. Yan. Pero sa kabila ng COVID, blessing pala siya. No blessing. Hindi yung sabi ko sacrifice kasi ano nangyari sa akin, mawawalan ako ng trabaho, na-COVID pa ako. Pero ang blessing doon, dahil sa maayos na pag-usap ko sa Panginoon, halos araw-araw, oras-oras. Sa oras ng COVID, ako po'y dumadalangin. Nilalapit ko po sa Panginoon ang aking problema. No? Dumating doon yung magit nyo, yung aking buhay ng mga tayo na yun, wawala ng trabaho, ang duration ko ay ilang buwan na lang. Binayaran ng kumpanya yung sweldo ko, ilang buwan. Okay? Tapos na-COVID pa ako. Tapos hindi pa natapos yun, nung matapos na yung termino, binayaran pa yung years of tenure. Okay? So mahina ang katawan ko noon. Ang malakas lang sa akin, ang pakikipag-usap ko sa ating Panginoon, yung prayer. Puro prayer lang. Doon lang ako malakas sa panahon na yun. Imagine nyo mga kapatid, tinanggap ko yung sweldo ko, nandyan yung mga duty. Binayad ko lang yung binayad doon sa duty. No? Bayad. Kasi nga, may sakit ako eh. Although sabi nga, lockdown. Maraming sarado. Puro online payment po yun. Pero bago ko po gawin yung pagbabayad, yung aking pinangako sa ating Panginoon, tinanggap ko kami yung 10% doon sa tinanggap ko. No? Yun yung sacrifice. Sabi nga, may mga nagtatanong sa akin, lalo na yung si Isis, nag-usap kami. Paano yan? Wala nang trabaho. Ito yung sitwasyon natin, COVID. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Puro prayer po kami. Maayos na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Alam nyo, noong nag-ease yung lockdown, nakabiyahe kami rito, talagang walang pag-aalinlangan. No? Binigay ko po yung 10%. Yung 10% na tinanggap ko. Walang question asked para sa Panginoon yan. Wala na akong, hindi ko na aalamin kung anong nangyayari sa akin bukas. Hindi na problema sa akin kung may kakahingin yung pamilya ko. Basta Panginoon ang bahala sa akin. Yun po yung sacrifice. So yun po yung gusto kong iwan sa inyo. No? Dalawang bagay. Ang sabi nga, Thanksgiving is the result of hardship. So yung binigay natin example kanina yung baker. Yung pangalawa, thank offering was a sacrifice. Kaya ba na sakripisyo yung pinatangkilik natin kung usapang para sa Panginoon? So, hindi ko naman sinasabi, nagayahin po ako. No? Yung lamang po yun, kung paano natin i-prepare ang ating sarili
kung paano natin pinapalik. Sabi nga po doon sa verse 12 ng Leviticus 7, if he offers it for a thanksgiving, then he shall offer. Nandun yung if eh. Kung Tagalog, sabi nga po, kung ianantok niya ang pinakapasalamat. Nandun po yung condition. Nandun yung condition na dapat mainam na iahanda ang ating ibabalik na pasalamat sa ating Panginoon. Kaya po, may conclusion naman po. Ang gusto kong ibigay na conclusion ay verses 10 para sa atin. No? Yung Philippians 4:4-7. Ang sabi po rito, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo, makakilala nawa ang inyong kahinginan. Ito po, di po ba? Nakarelate din po sa ating mabuting pakikipag-usap kung paano tayo kikilos para sa ating Panginoon. Ang inyong kahinginan sa lahat ng mga tao, ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa. Yan po ang napakagandang karakteristik ng isang Kristiyano. Hindi po tayo nababalisa. Okay? So, ang kapayapaan ng Diyos, na limasayod ng pag-iisip, ang mag-ingat sa inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito ay binigay mo sa amin ng oras na kung saan ay magbabalik kami ng aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa hapong ito ay malugod namin kayo sa aming mga ibabalik sa inyo at ang mga maniligo namin mga ibabalik sa iyo, Panginoon, ang magamit sa iglesia nito, magamit sa mga bagay na nauukol sa mga gawain ng Panginoon at hindi sa iglesia na minsan may mga pangangailangan na ipaayos, pangailangan na ipagawa, at minsan din nandoon ang mga pangangailangan na para rin sa mga charity, Panginoon, at sa lahat ng mga bagay na maaaring ito ay makatulong sa lahat ng mga anak mo sa lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa presensya ng bawat isa na naririto ngayon at handang magbigay ng labis na pasasalamat sa iyo sa hapon ito. Naway pagpalaan mo po bawat isa sa amin at kayo po, Panginoon, ang aming lubos na pinagpapasalamatan at kami ay nagtitiwala na sa taong 2024, Panginoon, ay patuloy mo kami gagabayan, patuloy mong ibibigay sa amin ang aming mga pangailangan. Ito po ang aming lubos na pinagpapasalamat at pinadalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.